Good morning, guys. So, yes, kakagising ko lang. And we are in my mother-in-law house, my parents-in-law's house. So, yun guys. Yeah, kailangan ko nang bumaba kasi may pupuntahan na naman tayo this morning at sasama ko na naman kayo. So, magre-ready muna tayo dun sa baba, guys. Hindi pa ako nakakain ng breakfast. So, it's already 8. That's 8. Yan, kung nakikita nyo. 8, tapos aalis na kami ng 8:30. 'Di ba? Puro lalaki yung mga kasama ko, kaya bilisan na talaga natin, guys. See you later. Bye! Sobrang bilis ko lang nag-ayos kasi ilang minutes na lang at aalis na kami. That morning ay pumunta kami ng Hanshin Horse Race Course, malapit lang sa bahay ni Labyanan at bale mga 20 minutes lang bago kami makarating doon. 9:15 AM at medyo na traffic kami dito kasi ang dami na ng taong pumupunta kasi yung first race ay magaganap ng 9:30. Kita nyo naman kung gaano kadaming tao ang naglalakad from the station at sobrang lapit lang din kasi. Kaya kami laging early pumupunta dito dahil kapag medyo late na like 11 AM onwards ay puno na ang mga parking lot. 2,000 yen pala ang bayad sa parking lot pero whole day na po yan. 1, 2, 3, go! After a few minutes, iniwan ko na sila Daddy at Michi doon sa playground kasi sumama ako kina father-in-law tsaka si Ochan ang bunsong kapatid niya. Kapag gusto namin magbanding kay Ochan, dito kami palagi nagkikita-kita. Kasama ko rin pala yung brother-in-law ko na bunso. Tuwan lang kami dito habang nanonood ng karera pero di ko maintindihan halos lahat ng topic nila. Buti na lang at marunong ng konting English itong brother-in-law ko. Grabe, nakaka-excite at mapapasigaw ka talaga kahit di ka naman kasali. Alam nyo ba na ganitong ginagawa nila once tumakbo na ang kabayo? Sobrang dami ng mga staff at mabilis talaga silang kumilos para gawing flat ulit itong daanan ng mga kabayo. Siguro para iwas din injury at makakatakbo ng maigi yung mga kabayo. Dito na rin kami kumain ng lunch, nagpahinga at konting picnic lang. Sobrang relax nga dito ni father-in-law. Partida, wala pang tulog yan galing ng night shift. Si Ochan nga pala nauna nang umuwi sa amin yan kasi nga may dinner daw siya kasama ang kanyang kaibigan. And then bago kami umuwi ng bahay, bumili muna kami ng mga need namin for dinner. Dahil nga okonomiyaki yung dinner namin for today. At yun nga yung request ng kuya nila ng asawa ko. That time umuwi kasi siya from Hiroshima dahil dun nga siya naka-assign sa kanyang trabaho. At okonomiyaki nga yung request niya. At ayan, nag-prepare na nga si mother-in-law dito para sa aming okonomiyaki party.
Minsan lang din kasi sila kumpletong magkakapatid, kaya naman it's a good day para magbanding ang lahat. September 14 ng hapon, bago kami mag-ready para lumabas at kumain ng early dinner, nagpa-picture muna kami. Si father-in-law nga ang nag-request na magpa-picture kami bago bumalik ng Hiroshima yung kuya nila daddy. At ang bunso naman ay babalik din sa trabaho on December 24. Kaya this Christmas at New Year ay hindi kami kompleto. At nung last year, di rin kami nakapag-celebrate dahil nga nagkasakit kami. Pero ganun talaga, kaya ngayon na lang kami magse-celebrate at kumain kami dito sa paborito naming lahat na Chinese restaurant. We are walking papunta sa Philippine Embassy dito sa Osaka. So today is our schedule for KG's birth registration ba yan? Yan, so we're here. So we're going to walk siguro mga 20 minutes. At sobrang lamig ngayong araw. First time namin pumunta dito, guys. Kaya hindi namin kabisado ang daan. So salamat sa Google Map. Grabe, parang di ako makapagsalita. Yung cheeks ko tsaka bunganga ko parang ayaw bumuka dahil sa sobrang lamig. Grabe. Parang nagnanamb itong ano ko, guys, lips ko. Grabe. So, andito na tayo, guys. Sa white building na tayo pupunta. Ayan. Yung mataas na building. So, dito tayo pupunta. Sana okay lang at smooth yung process natin today. Wala tayong stress today. Guys, merong subway dito. Pero close pa yung mga kainan dito. Kasi nga, sobrang aga pa natin. Time check is 9:30 pa lang tayo. I think dito. Yes.
Philippine. After 15 minutes tapos na kami iparegister si KJ, so ngayon ganap na din siyang Pinoy. Actually, pwede din mag-apply agad ng passport nila at makuha mo after an hour, ganun kabilis. Kaso we decided na wag na lang muna kasi di pa naman kami uuwi ng Pinas at hindi rin namin alam kung kailan kami makakauwi. Kaya hindi muna kami nag-process ngayon dahil baka masayang lang. Sa mga may mga questions po pala about sa requirements and all, comment lang po kayo dito. Sobrang bilis at smooth lang din talaga ang process namin doon dahil na din siguro sa kompleto ang requirements namin at naka-organize na din. Thank you Lord at natapos na din ang lahat ng mga transactions namin this month at praying na lang sa Japan visa ko. At dahil nga malapit ang embassy sa Osaka Castle kaya tara at ipapasyal namin kayo. First time. Michi hajimete.覚えてる。そう。レストラン。Ang dami talagang magagandang castle dito sa Japan na lagi ring dinadayo ng mga turista. Di na kami pumasok sa castle kasi ang daming tao at medyo hassle kasi may stroller kami, although okay naman kasi may elevator naman dun sa loob. 2019 ang una kong visit dito at unang punta ko ng Japan. Grabe, nakaka-nostalgic talaga yung place na to sa akin. Nung time na yon, pumasok kami ni Tomo at ang ganda talaga sa loob. You will learn about the history of this castle. At after namin doon ay pumunta kami dito sa parang restaurant nila dahil gusto nila daddy ma-check yung parang anime museum nila dito sa baba. Okay? 3. Turn, twist. Okay. Oh! Mata. Mata. Naglibot-libot lang kami dito at tingnan nyo naman guys, ang dami ng mga anime figures dito na binibenta nila. One is Mindanao. あれこれそう、Mindanao。そう。みんなのセブかセブ、なんかいろいろちょっとかな。わかんない。この辺かな。セブってこれじゃん 結構来てるやん料理Oo, ang dami Philippines. Oh. あすごいわかる韓国これ May pamap nga sila doon tapos maglagay ka ng sticker kung saan ka nakatira. In fairness, ang dami na rin mga Pinoy na nakapunta dito sa anime museum na to. And then naglakad na rin kami pabalik kung saan kami nagparking kanina. Syempre, lakad is life dito sa Japan at kahit walang rapo elevator, no problem kasi ang daming mga boys para magbuhat ng stroller at mga gamit namin. Mga 1 PM na rin yan at nagmamadali na kaming umuwi dahil may trabaho pa si father-in-law ng 6 PM. Sobrang appreciate ko talaga ang effort nila kasi sinamahan nila kami today at nakapag-banding pa kami sa Osaka Castle nang kasama sila for the first time. At habang kami naglalakad ng biglang... Oh no!
Nagsiliparan itong mga kalapati guys, ang dami pa naman nila, nagulat kami talaga at buti na lang di umiyak si KG. Fast forward ay pumunta naman kami dito sa Soba Restaurant para kumain ng lunch. Nag-order kami ng oden, katsudon naman yung sa akin at sila daddy ay soba. So yun guys, ang dami naming ganap this week pero thank you Lord kasi tapos na ang mga need naming i-process. Wala na kaming mga documents na kailangan fill upan and all. Parang nakahinga na rin kami at nabawasan din ang pag-iisip namin for the preparation. One thing na lang is to pray and wait for my visa and thank you Lord din sa support ng family namin dito sa Japan. Naging madali ang pag-travel namin and transactions with 2 kids dahil sa kanila. So yun guys, hanggang dito na lang and thank you for watching. See you on our next videos. Mata ne!